May isang mag-asawa na sa kasaysayan ng negosyo na baka hindi mo kilala ang pangalan pero sigurado kung kilala mo ang kanilang mga product. Familiar ka ba sa Barbie at Hot Wheels? Naku, mga laruan na part ng childhood natin. Pero ang mas interesting na tanong, paano ba nagsimula itong dalawang brand na ito at nakilala sa buong mundo? At baka sa sunod mong negosyo, nasa harap mo na rin at magamit mo yung prinsipyo na ito. Pag-usapan natin. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa video na ito, pag-uusapan po natin, hindi lang tungkol sa laruan, pag-uusapan natin paano nabuo ang concept ng multi-billion business ng malaking negosyo. Hindi sa pamagitan ng perfect timer, hindi dahil malaki ang kapital, hindi dahil genius sila, dahil nag-umpisat sila at nakita nila yung opportunity sa tamang panahon. Maybe this next big idea na pwede mo tunat at ma-apply mo sa sarili mong negosyo. So, backstory lang po. Alam mo ba na ang Barbie pinangalan po sa kanyang anak na si Barbara. At si Ken, ang naging pangalan ng lalaki na si Kenneth. Oo, nakita niyo na yung si Barbie at saka si Ken. Ibig sabihin, ang laruan na ito ay minahal ng buong mundo. Nag-umpisa lang to sa kwento ng isang simpleng pamilya. At minsan, ito yung pinaka-powerful na konsepto sa mga bagay na nangyayari sa personal na buhay. Ngayon, isipin mo to. Nagsimula lang sila sa garahe. Walang investor, walang social media marketing, walang viral marketing. Si Ruth ang nagbebenta door-to-door, yung misis. Si Elliot naman ang mister ang gumagawa ng produkto gamit ang kamay. Simula sa simpleng garahe, ipinanganak po yung tinatawag na Mattel, isa sa pinakamalaking toy company sa buong mundo. Si Barbie ay bumenta ng mahigit $1 billion worldwide. Hot Wheels po, bumenta ng 6 billion cars na toys. Mas marami pa kaysa sa toong sasakyan sa buong mundo. At isipin mo to, nagsimula lang ang lahat sa panunood nila ng kanilang sariling mga anak. Nagkakilala po si Ruth Handler at saka si Elliot Handler nung bata pa sila. Hindi sila mayaman, hindi sila entrepreneurs. Literal na buy and sell lang ang simula nila. Simpleng garahe in 1945 at tulad na maraming nagsisimulan negosyo, hindi rin nila alam kung paano sila mag-umpisa. Ang alam nila, kailangan nilang gumawa, kung hindi, sila ay maghihirap. At habang kumikilos po sila, natuto na sila magmasid. At minsan, doon nagsimula ang malaking breakthrough. Anong ginawa po nila? Number 1, observation or market research. Hindi sila nag-hire ng consultant, hindi sila nag-hire ng researcher. Anong ginawa nila? Pinagmamasdan lang nila yung anak nila na si Barbara at si Ken kung paano maglaro. At minsan, may napansin siya. Hindi interesado si Barbara sa baby dolls. Ang gusto niya, mga adult dolls. Dolls na may career, may fashion, may personality. Pero alam mo ba, ang sabi ng experts noon, hindi yan papatok. Walang batang interesado dyan. Pero si Ruth, nakinig sa kanyang anak, hindi sa mga experts. At doon na pinanganak ang konsepto ng doll ng Barbie. Diba? So, resulta, isa to sa pinaka-iconic na produkto sa kasaysayan. Di ba makikita nyo, may mga fashion, nurse, doctors, di ba ng mga Barbie at iba-iba pa. So, si Elliot naman, may napansin din niya sa anak ng lalaki na si Ken. Mahilig din sa toy cars. Pero ang problema, mabagal ang toy cars noon. Dahil dati, during that time, wala pang mass production ng mga toy cars during that time. Pero si Elliot, ibang tanong niya, paano kung gagawin nating mass produce, mas mabilis? Gagawin natin mas exciting. Guys, warning lang may mga gumagawa po ng mga fake AI videos using my name para mag-endorse ng investment. I will never endorse any type of investment. If may makita kayo, please report it right away. Ingat. Back to our regular programming. At hindi niya tinanggap yung ika nga sinasabi ng ibang tao. Doon na niya naisip ang konsepto ng Hot Wheels. Isang laruan na eventually naging global obsession. At ito ang pinaka-importante na leksyon. Hindi sila naghanap ng idea na malayo. Ang idea po ay nasa loob ng mismo na kanilang tahanan. So nag-observe lang sila kung anong problema, anong observation sa personal experience. Kaya tatandaan mo, siguro ikaw, may iniisip kang negosyo, huwag ka na mag-isip pa sa labas. Hanapin mo na lang sa loob ng bahay mo. Kadalasan ito ay nangyayari sa mga tinatawag na problem and pain points na naranasan mo. Kapag nakita mo na personal sa iyo, mas naiintindihan mo yung problema. At kapag naintindihan mo yung problema, makagagawa ka ng solusyon. Parang naalala ko tuloy, nung ako ay nagnenegosyo, iniisip ko, during that time, kasi kung nagbibigay sila ng komisyon sa amin, nakita, ay monthly and then minsan weekly. Pero ang tao, sa panahon ngayon, ay kailangan na nila ng income ng daily. Ikaw ang tatanungin ko, kung mabibigyan ka ng komisyon monthly,
weekly or daily? Anong pipiliin mo? Definitely daily. Para pagbenta ngayon, bukas kita na agad. Yun ang ginawa ko sa huling kumpanya ko. Kami po, pag nakabenta ka bilang ahente namin, hindi ka kikita ng monthly, hindi ka kikita ng weekly, kikita ka ng daily. Anong naging resulta? Pumatok. Bakit? Gusto kasi ng tao makuha agad ang kanilang komisyon. Pero hindi ito alam ng karamihan. Sa kabila ng success na mag-asawang ito, dumaan din sila sa matinding pagsubok. Si Ruth po nagkaroon ng cancer. At sa panahon na yon, dapat magpahinga na siya. Pero alam mo ginawa niya? Nagsimula pa rin siya ng panibagong negosyo. Bakit? Kasi gusto rin nilang tulungan ang mga kababaihan na dumaraan din sa parehong problema na may cancer. At gumawa sila ng kumpanya para sa mga cancer survivors. At dito po niya nakita ang tunay na entrepreneurial spirit na hindi lang gumagawa ng pera, pero meron ding purpose sa kanilang negosyo. At alam mo, maraming tao, honestly, na may magagandang idea. Pero ang problema, takot magsimula, takot magkamali, takot na baka malugi. Kaya para sa mga taong takot, gumawa na ako ng paraan at ang programa para matulungan kayo, especially sa pag-iipon, pagbabudget, pag-i-invest at pagpapalago ng pera. We created a tool called Money Reset Kit para may step-by-step guide ka na. Tutulungan kita paano magkaroon ng financial clarity. Aayusin natin ang tamang money mindset mo at gagawa tayo ng concrete action plan on how you can be financially free and be free from stress. Kaya kung interesado ka na maging free sa financial problem mo at saka stress, just type MRK sa comment section and I will send you the link. Ngayon, pag-usapan po natin ano ang pinakamalaking aral na kwento na pwede nating matutunan sa mag-asawang ito. Billion lesson number 1. Your closest observation may be your next big thing. Hindi sila nagsimula sa malaki, nagsimula lang sila sa maliit. Hindi sila naghanap ng researcher, nag-umpisa sila kung anong problema nila at doon sila nakakita ng solusyon. Pangalawa, ask better question. Hindi nila tinanggap kung ano sinabi ng mga expert. Tinanong lang nila ano yung mas maganda, ano yung mas exciting, ano yung mas matutuwa ang mga kabataan. At doon na sila nakaisip ng pangalawang konsepto. Billion lesson number 3. Turn your pain into purpose. Ang karamdaman ni Ruth na nagka-cancer, hindi niya tinakasan. Ginamit niya to bilang para makatulong sa ibang tao. Ito nga yung katotohanan. Minsan, ang pinakamasakit mong experience sa buhay, ang pinaka-valuable mission mo. Katulad ko, ang pinakamasakit na nangyayari sa akin nung naglugi ang negosyo ng aking ama. Galit na galit talaga ako sa hirap. That's the reason why gumawa ako ng paraan para makalabas ng hirap. That's the reason why naging mission ko right now na tulungan ang mga tao na gusto rin makalabas sa kahirapan. So if you are just like that, I want to help you with your financial journey. I did not even realize that my pain will be other people's gain. Kaya ang tunay na tanong ngayon ay hindi, saan ako maghahanap ng malaking negosyo? Ang tunay na tanong ngayon, anong nasa harap mo? Anong hindi mo napapansin? Ano yung mga pinagdadaanan mo? Baka may sarili kang experience na pinagdadaanan mo na hindi mo alam that again, itong pain na ito can be soon your gain. Kung nagustuhan mo tong video na ito, mag-comment ka sa comment section kung ano natutunan mo. Don't forget also to like, subscribe, at i-share itong video na ito para makatulong sa iba. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.